Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin huli ang sabuatan kaya pala pinalaya agad Cheese versus Aimee. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So ito mga kababayan, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita sa mundo ng social media. At ito nga mga karibyo natin, unahin na po natin ito, si Senator Cheese Escudero. Ito po ang kanyang pahayag mga kababayan patungkol po doon sa pagpapalaya kay Ambassador Lacan Lilaw, mga karibyo natin. Sabi po dito, in order to comply with the requisites of due process, I am issuing a show cause order today for Ambassador Lacan Lilaw to explain within 5 days why he should not be cited in contempt as requested by Senator Amy Marcos. I shall decide on whether or not to sign his arrest detention only thereafter, mga kababayan. So, aantayin po muna natin yung maging sagot ni Ambassador Lacan Lilaw. Within 5 days, mga kababayan, mag-aantay po tayo ng 5 days. Pag sumagot na po siya, doon pa lang po, magdi-decide itong si Senate President Escudero whether or not isa-sign ba niya or hindi yung contempt or detention order na yan. Nako. Ano sa palagay nyo? Well, anyway, bistado na po kayo. Kung baga itong ginagawa mo ngayon, ito para sa akin, personal opinion. Kung baga itong ginagawa ngayon na pagpa-show cause ni order ni Senate President Escudero, kung baga pampalubag-loob na lang po ito para sa mga Pilipino dahil bistado ka na di ba? News 5 2 hours ago. Naglabas ng show cause order si Senate President Cheese Escudero kay Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacan Lilaw. Ito ay upang pagpaliwanagin si Lacan Lilaw, Lacan Lilaw, kung bakit hindi siya dapat makontempt sa Senado. Nako, iba talaga pag may ka. Kailangan mo pang bakit sa Kamara, sa House of Representatives wala namang shokos order at hindi na pinagpapaliwanag yung mga kinukontempt nila. Dito sa Senado, kakaiba pala, di ba? Sabi pa po ni Escudero, nilinaw ni Escudero na hindi siya tumangging pirmahan ang contempt order laban kay Ambassador Lacan Lilaw, taliwas sa pahayag ni Senator Amy Marcos. Ayun, ibig sabihin, naghuhugas kamay, Oops, hindi ko ginawa yun, so meaning, para sa ordinaryong Pilipino, isa pong paghuhugas kamay ang ginagawa ngayon ni Senate President Cheese Escudero, Yan po ang nakikita natin, mga kababayan. Ewan ko lang sa inyo kung ano po ang inyong opinion dyan. Well, anyway, bistado kung bakit hindi nyo, eto talaga, maybe this is one of the reason why hindi nyo pinirmahan agad yung detention order dyan kay Lacan Lilaw. Ito po mga kababayan, yan po, kasama po ni Marcos Lacan Lilaw si First Lady Lisa Araneta Marcos. Alam naman po natin pag ganitong mga ito pa o isa pang picture, mga kababayan,
Si First Lady. At ito naman po, ano ba, close friends ba ito sila? Tatanong lang po mga karibin natin, no? Nagtatanong lang kung mag-best friend ba ito, ano bang relasyon nila. Sana makuha natin, no? Mula po kay Attorney Claire Castro kung ano ang ugnayan ni Lacan Lilaw dito po kay First Lady Araneta Marcos, mga kaubayan. Sapagkat iisipin po ng taong bayan that Senate President Chis Escudero let go, no, of Lacan Lilaw because he is a friend of First Lady. Alam naman po natin ang relasyon ng Senate President Chis Escudero kay First Lady, no? Simula po nung naging waiter po ito sa Malacanang ay hindi na po nabura sa isipan ng bawat isang Pilipino that there is something, no? Maybe, ewan ko sa kanila, no? Sa mga Pilipino kung anong iniisip nila. Pero ang iniisip ko rin ay baka close friends din sila, no? Kung baga, this is a circle of friends na ito, mga kababayan. Ano ba ito? Rescue. O tulungan na po ito ng circle of friends. No, ano sa palagay niyo po? O, yan po ang malinaw, no? Ano ba? Pinoprotektahan ba ni Senate President Chis Escudero si Lacan Lilaw because he is a friend of yan ito, ano lang natin to speculations, mga kaubayan, no? Lahat naman tayo entitled to do opinion, okay? Based on what we have here, picture, mga kaubayan, na magkasama si Lacan Lilaw at saka si First Lady Araneta Marcos. What do you think, mga karibin natin, ha? I-comment nyo na lang po sa baba kung ano po ang inyong opinion dyan, okay? At eto pa, pasadahan din po natin ang balitang ito. Nako, ito yung sinasabi ko niya sa thumbnail Chis versus Amy Marcos. Yan, mga kaubayan. Sabi po ni Senator Chis Escudero, Senate President Chis Escudero hinimok si Senator Amy Marcos na iwasang gamitin ang Senado para sa personal political objectives nito. Teka lang. Bakit ganon? Pag mayroong nagtatanggol kay sa Duterte, sinasabi nyo agad, political propaganda, political objectives nito. Di ba? Dahil ipinagtatanggol ang Duterte. We know what you're trying to point out kasi tumatakbo pong senador. Re-election si Senator Amy Marcos. Pero mga kaubayan, ang pagtuklas ba ng katotohanan base sa investigasyon dito sa pag-aresto kay former President Duterte ay maituturing nating political propaganda or objectives? Bakit? Itry nating i-compare what is happening in the House of Representatives at dito po sa Senado. Bakit Senator Chis Escudero, wala man lang kaming narinig sa inyo na wag gamiting personal political objectives ang ginagawa ng mga House of Representatives, no? Yung ating mga congressman, no? Wala kaming narinig sa iyo. Dahil inaatake po nila ang Duterte, no? Inaatake nilang Duterte, wala kaming narinig sa iyo na sinabi mong, "Ops, tigilan niyo na 'yan. Huwag niyong gamiting political objectives or political propaganda." Yang pag-iimbestiga na yan dyan sa Kamara. Kasi Duterte ang dinidurog doon dinidikdik doon, di ba? Mga Duterte allies, vloggers, di ba? Dinidikdik doon. And yet, we don't even hear a single word, no? Coming from you na sinabi mong, teka lang, politically motivated na yata yung ginagawa ninyo. Political objective na, personal political objectives na yan. Yung lahat ng yan, tatakbo yata ang re-electionist for the midterm election. Ang problema, wala tayong naririnig sa kanila, mga kaubayan.
Diba? Especially dito po kay Senate President Chis Escudero. Ngayon, nagtatanggol si Senator Amy Marcos sa Duterte at sasabihin mong political objectives agad. Napaka-unfair mo naman, Senate President Chis Escudero. No? Huwag ganon. Nahahalata tuloy na ikaw, Senate President Chis Escudero, ay mayroon din political objectives. Di ba? Because sa ginawa mo kay Ambassador Marcos, Lacan Nilaw, di ba? Maituturing din namin pong politically motivated yan. Di ba? Or mayroon kang personal political objectives. Para patas lang, di ba? Anyway, ano po ang masasabi nyo dyan mga karibin natin? Napaka-unfair naman po ni SP Escudero mga kabayan. Okay? Ito naman mga karibin natin is OG Boying Rimulya to Senate panel. I cleared Duterte arrest, flight to The Hague mga kabayan. Ayon po kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya, he gave the clearances to serve the International Criminal Court warrant from on former President Rodrigo Duterte and to fly him to The Hague to face his crimes against humanity charges in connection with the killings under his administration's war on drug. So yan mga kaubayan. So ano ba? Ikaw na talaga ang umaamin, umaako ka na, di ba? Because you cleared, sabi mo. Ikaw na talaga ang umaamin na ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Para kasi magiging sacrificial lamb ka eh, di ba? Because alam naman natin that you are only galamay, di ba? You are only one of those arm, no? Wing arm ng gobyerno, mga kababayan. Ano we know who is behind? Siyempre, sino pa ba, mga kababayan? Tulad po ng police, tulad po ng military, I think, Secretary of Justice Boying Rimulya is only just following orders also. Diba? Because he is only a secretary. Hindi naman siya presidente. No? Ang presidente po, mga kababayan, ang nagdidesisyon sa lahat. Diba? Ano sa palagay niyo mga kababayan? Inamin na po ni Soji Boying Rimulya that he is the one who cleared, no? Nagbigay ng clearances to do the arrest. The question is, are you the last person to decide or there is someone behind na nag-utos pa sa iyo para gawin yan? Yan, nagtatanong lang po mga kababayan, di ba? Ngayon, kung ikaw ay umaamin na ikaw ang gumawa ng lahat ng clearances, ikaw ang nag-decide ng lahat ng clearances, and sinasabi po ng former Supreme Court Chief Justice Adolfo Ascona na illegal, mga kababayan, ang pag-aresto kay former President Duterte, no? Eto, Chief Justice na po itong nagsasabi, mga kababayan, he knows the law. Na sinasabi niya, it is illegal. Now, because ito. Dahil nga inamin mo naman, inako mo na ikaw ang nagbigay ng clearances, ang tanong ko dito mga karabin natin is OG Boying Rimulya, do you take responsibility and accountability of what you have naging decision mo, what you have decided, no? Yung naging decision mo na ibigyan ng clearance yan lahat. So ano ba, magkakaroon ka ba ng accountability and responsibility doon sa ibinigay mong utos sa kanila? Dahil sinasabi nga po na ito ay illegal.
So meaning your yung binigay mong mga clearance ay hindi tama, mga kababayan. So, ang tanong lang dito, do you take responsibility and accountability kapag magkaso ito, sapagkat ikaw ang nagsabi na ikaw ang nasa likod niyan nitong illegal na pag-aresto. Sabi po ni former Supreme Court Chief Justice Adolfo Ascuna. Hindi ba? Sino ba, ngayon mga karibyo natin, sino ba ang nagsasabi ng totoo? Sino ba ang nagsasabi ng naaayon sa batas na it is constitutional? Is it the former Supreme Court Chief Justice Adolfo Ascuna or itong si SOG Boying Rimulya? Kanino tayo maniniwala? Base po sa ating nakita, mukhang tama po yata, no? Si former Supreme Court Chief Justice Adolfo Ascuna, mga kabayan, no? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga karibyo natin? I-comment nyo na lang po. At eto, last po natin pag-uusapan, eto. Sa ibang balita naman, mga karibyo natin, Marcos dumugo ang bibig. Castro nanindigang healthy ang Pangulo. Sabi po dito, bakit chinek up mo ba si President Bongbong Marcos Jr. at para sabihin mong healthy ang Pangulo? Doktor ka na rin ba ngayon, Attorney Claire Castro? Nako po. Dapat kasi bago po tayo magsalita, baka kasi fake news siyang sinasabi mong healthy. You don't have any document to show us that the president is healthy. Wag ganoon, di ba? Pag kami nagsasabing, magpa-hair, eto for example, magpa-hair follicle test muna, di ba? Ayaw nyo ayaw. Ngayon, dumugo ang bibig, pero sinasabi po ni Castro na healthy po ang ating presidente. Verbal lang, no? Yung salita lang, di ba? Without any justification of any documents that the president is healthy. Kayo po ba, mga kababayan, naniniwala kayo that the president is healthy? Base po sa naging statement ni Claire Castro, mga kababayan. Ako, mas maganda dito kasi kayo naman po ang very concerned, no, about fake news. You have to show to the public that the president is healthy by showing us evidence, documents, or health certificate that the president is healthy, mga kababayan. Okay? Well, anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, mga kababayan? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sa